Magandang umaga po sa lahat, saka maligayang araw po sa mga nanay, sa mga nanay-nanayan, sa mga nanay natin na hindi na natin nakakasama sa kasalukuyan. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Sa mga nanay pala. So, ngayong umaga, ang pag-uusapan po siyempre natin ay yung mga bagay na may kinalaman po sa mga nanay. Pero ito pong pag-uusapan natin, applicable din po ito sa lahat. Sa mga tatay o kaya sa mga kabataan, sa mga bata talaga, applicable po to. Alam niyo po ba, nung nabubuhay pa po yung mga magulang ko, may mga pagkakataon, nadidinig ko po manaka-naka doon sa nanay ko o kaya sa lelang ko. Sabi, ano ba yan? Parang tau-tauhan na lang ako dito. Alam niyo po yung expression na parang tau-tauhan lang. Ibig sabihin, nababaliwala. O kaya naman, maraming pagkakataon, hindi po sila nabibigyan ng pansin. So, yung araw na to napaka-special at ang panalangin ko po yung mga nanay hindi lang po sa isang beses, isang taon, maparamdam po natin yung appreciation sa kanila, kundi sa mas malimit po sana na pagkakataon. Sa mga nanay, madalas po naririnig natin to parang tau-tauhan na lang ako, hindi na ako napapansin ng mga bata. Minsan kahit yung asawa, hindi na rin po masyadong napapagtuunan ng pansin yung mga babae, pagkalalo kinumpara noong mga panahon na nagliligawan pa lang, So, madalas na damdamin ng mga ina. Bakit po kaya damdamin ng mga nanay ito? Kasi ang mga nanay, naging expectation na natin sa kanila, sila yung nagpapagod, sila yung nagsasakripisyo. Pero dahil araw-araw nating nakikita na ganito yung role ng mga nanay, minsan taken for granted na lang natin, yung mga pagpapagod ng mga nanay, yung mga sakripisyo ng mga nanay. Tapos minsan, yung mga nanay, kasi hindi kasi tumatanggap ng sweldo ang nanay. Kaya minsan, pagdating sa antas ng lipunan, dahil walang sweldo, lalong hindi nabibigyan ng recognition sa atin pong lipunan. Madalas yung nabibigyan ng pansin, yung mga sumusweldo. Sila yung medyo may dating na sa loob ng tahanan o kaya sa loob ng church o kaya sa loob ng kanya-kanyang mga grupo. May dating yung mga medyo magaganda yung sweldo. Pero ang mga nanay, in general, walang sweldo Kaya madalas, parang napag-iiwanan ng mga pansin natin. Kasama din po yung mga single mother. Diba, yung mga nanay po na mag-isa lang nagtataguyod sa mga bata, minsan nalilimutan natin na bigyan ng suporta yung mga single mother na to. Pero alam niyo po, hindi lang naman po mga nanay ang nakakaramdam ng mga pagkakataon na nababaliwala. Palagay ko po kahit po yung mga kabataan, may mga pagkakataon, pagka busy po yung mga magulang, damdamin po ng mga bata, hindi sila napapansin So, ang nagiging focus, yung mga gadgets, o kaya magkulong na lang sa kwarto, total hindi naman ako pinapansin ni nanay at ni tatay. Minsan yung tatay, siguro may ganito ding damdamin, lalo po yung mga tatay na may damdamin na hindi ko naman natutugunan yung mga pangangailangan ng pamilya. Hindi ko mabigay sa kanila yung nabibigay ng ibang mga tatay. So, may mga ganun din pong damdamin yung mga tatay. Pero ngayong umaga, ang focus po ng ating pag-uusap ay isa din pong nanay sa Bible. Ang pangalan po niya ay Hagar. Makikita po natin etong Bible character na to sa Old Testament. At etong si Hagar, alam na alam po niya yung damdamin na siya'y baliwala, na parang walang nakakakita sa kanya. Invisible lang siya. Pero alam niyo po, sa ganitong damdamin nitong si Hagar, nababaliwala, namamaltrato, walang halaga, alipin. Sa ganitong pagkakataon, alam niyo po, etong si Hagar na isang nanay, kinatagpo po siya ng ating Diyos.
No, at doon sa pagkakataon ng pagkatagpo sa kanya ng Diyos, alam nyo, napakadalang sa Bible na yung tao ang nagbibigay ng pangalan sa Diyos. No, etong si Hagar, tinawag po niya ang ating Diyos na El Roy. No, explain ko po sa inyo mamaya. Ibig sabihin po ng El Roy, the God who sees me. Ang Diyos na nakakakita sa akin. Ano po? So, ang atin pong tema ngayong umaga, nilagyan ko po ito ng pamagat. Ano po? Hindi ako invisible. No, hindi ako invisible. At mababasa po natin yung teksto sa Genesis 16, no, verses 7 hanggang 13. No, Genesis 16, 7 hanggang 13. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Wala, nasira yung sticker. So dito po sa Genesis, pag wala po kayong Bible, sundan niyo na lang po. Na po. Genesis 16, 7 hanggang 13. Sabi po dito, wala na din ako. Yan. 7 hanggang 13 po, o 7 hanggang 14, naka-flash naman po sa slide. So ito po yung nakalagay sa Bible, NIV po yung Bible ko, ano po. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was a spring that is beside the road to shore. And he said, Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going? I'm running away from my mistress Sarai, she answered. Then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. The angel added, I will so increase your descendants that they will be too numerous to count. The angel of the Lord also said to her, you are now with child, and you will have a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard of your misery. He will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand against him. And he will live in hostility toward all his brothers. She gave this name to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. That is why the well was called Be'er Lahai Roi. It is still there between Kadesh and Bered. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita po ninyo. Dalangin po namin sa karanasan po ni Hagar, na makita po namin yung mga gintong aral na nagmumula po sa inyo. No, at kung paanong dinanas po kayo ni Hagar bilang Diyos na nakakakita sa Kanya. Dalangin namin, ganun din po namin kayo makilala ngayong umaga. At matagpuan niyo po sana kami, Panginoon, sa kalagayan na meron pong desire na makatagpo ninyo. Hindi lang ngayon, kundi sa mga darating na araw sa buhay namin. Hiling po namin, Banal na Espiritu, yung makapangyarihang pagkilos niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Ito po yung panalangin namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ano po ang pagbasa sa salita po ng ating Diyos. So, ang focus nga po nung ating pagninilay-nilayan ngayong umaga ay si Hagar. Ano po? Bakit po kaya ganito yung damdamin ni Hagar? Ano po? Bakit very familiar siya doon sa pagiging invisible o kaya baliwala o kaya walang halaga? No, pagka tiningnan po natin yung background ni Hagar, no po, siya po ay Egyptian slave. No, alipin po siya noong si Sarai. Si Sarai po, asawa ni Abram. No, itong mga karakter po na to, makikita po natin ito sa Old Testament. Ang mga to po ay mga major Bible characters. Si Abraham, no, si Sarah. Ang alipin po ni Sarah ay si Hagar. Alam niyo po, etong mag-asawa na to, si Abraham at si Sarah, pag binalikan po natin
No po, hindi po sila nagkakaanak sa kabila po nung pagiging napakatagal na po nilang mag-asawa. Pero binigyan po sila ng napakainam na pangako ng Diyos, no, na magkakaanak po si Abraham at talagang napakaraming magiging anak. No, binigay po yung pangakong yun. Kaya lang, pagdaan ng mga panahon, no, hindi po nangyayari. So, ang ginawa po netong si Sarai, medyo may edad na po si Sarai noon eh. Ang ginawa po niya, no, tinulungan po niya. No, quote-unquote, tinulungan niya yan Diyos. No, binigay po niya yung kanyang alipin, si Hagar, para po sumiping kay Abraham at maging kaganapan nga po yung pagkakaroon nila ng supling para po mabuntis si Hagar. Kaya lang, nung nagbuntis na po si Hagar, no, nagkaroon po ng conflict. Ito naman kasing si Hagar, laging sinususot si Sarai. No, kaya ang ginagawa ni Sarai, no, dahil sinususot siya ng kanyang alipin, minamaltrato talaga siya. So dahil siguro po sa malabis na pagmaltrato, napilitan si Hagar na tumakas. Siguro hirap na rin po yung damdamin niya, yung kalagayan niya. So tumakas po siya doon sa kanyang amo na si Sarai. Pero alam nyo, sa kanya pong pagtakas, napadpad po siya sa isang wilderness, ilang. No, so, sa tabing kalsada po, nakatagpo po siya doon ng isang bukal. No, at doon po sa ganung kalagayan, lugar na mapanganib. No, mag-isa lang siya, tapos nagdadalang tao, punong-puno ng kapaitan, na maltrato. No, doon po sa kalagayan na yon, no, kinatagpo po siya ng Diyos. No po, at doon po, tinawag po niya ang Diyos na El Roy. No, ang ibig sabihin po ng El Roy, the Lord who sees me. No, katulad po ng binanggit ko kanina, no, napakadalang pong pagkakataon sa Bible na ang tao ang nagbibigay ng pangalan sa Diyos. So, eto pong kay Hagar, no, tinawag po niya ang Diyos na El Roy, no, the God who sees me. So, bumalik po uli etong si Hagar doon sa pamilya na pinaglilingkuran niya, kay Sarah at saka kay Abraham. Sa udyok po yun ng anghel. Kaya lang, dinanganak na po siya. Natupad po yung pangako kay Abraham, kay Sarah. Nagkasupling din po sila, si Isaac. But along the way, lumalaki ang conflict. No, so talagang, ito pong, to make the story short, no, pinalayas na lang po ni Sarah si Hagar. So naramdaman na naman ni Sarah ay ni Hagar yung kapaitan, At sa muling pagkakataon, kinatagpo po muli siya ng Diyos. So dito po sa mga mahihirap na karanasan ni Hagar, no, bilang ina, yung pwede nating mabaon? Yung mga gintong aral na pwede nating mapulot? Una po, pwede nating makita dito, ang Diyos, nakikita po yung ating mga kahirapan. No, God sees our pain. No, alam nyo, kanina, tinitingnan ko yung mga nanay na nakahalera din pagkakarami. So, lahat po ay nakasmile. Pero alam niyo po, na maaaring sa mga ngiti na to may mga nakatagong lungkot, no, may mga nakatagong alalahanin, no, may mga nakatagong mga malalaking hamon sa buhay. No po, pero alam niyo po, mahalagang makita po natin na itong mga nakatago na to, alalahanin man to, no, mga sakit man tong mga to, kalungkutan, kabiguan, nakikita po ito lahat ng ating Diyos. No, si Hagar, yung pagmamaltrato sa kanya ni Sarah, no, yung pagtakas niya sa kanyang Panginoon, yung kalungkutan, kitang-kita po yun ng Diyos. No po. At pag binalikan po natin yung, napapayak ako, naalala ko kasi yung, Mother's Day po ngayon, naalala ko si Tita Inday. Pagpapansinin po natin, no, si Hagar, nung tumakas siya, napunta po siya sa wilderness. Sa marahil sa kalituhan ng isip niya, wala siyang mapuntahan.
Wala siyang masilungan. Ano po? She didn't go looking for God. No, wala naman yung marahil sa isip ni Hagar. Pero, ang maganda po dito, no, God went after her. Hinanap po siya ng Diyos. No, ang Diyos po yung nagbigay ng pagkakataon, no, kay Hagar, na makatagpo po yung makapangyarihan na Diyos. Na po, ano yung makikita natin sa tagpo na to? Na yung isang nanay na punong-puno ng kapighatian, no, kinatagpo ng makapangyarihang Diyos. No, makikita po natin dito, walang kahirapan, no, walang masakit na damdamin, wala yung napakahirap na karanasan na nakakalampas sa paningin ng Diyos. No, lahat po nang nakatago sa puso natin, hindi po yun makakalampas sa Diyos. Alam na alam po yun ng Diyos. Ano po? Kung pakiramdam po natin, kung pakiramdam po ng mga nanay dito, ng mga tatay dito, ng mga anak dito, kung may pagkakataon po na nakakaramdam tayo noong damdamin na parang baliwala tayo. Tayo po hindi baliwala sa Diyos. Minsan yung mga nanay, trying hard na i-please yung pamilya. Kahit hindi makapaligo ng nasa oras, basta maihanda yung pagkain ng pamilya. Kahit hindi makabili ng damit, basta yung mga bata may damit. Pero sa maraming pagkakataon, hindi natin mabigyan ng appreciation. Pero kung may damdaming ganito yung mga nanay, yung mga tatay, nababaliwala. Ang Diyos hindi tayo binabaliwala. Katunayan, hinahanap nga po tayo ng Diyos katulad nung paghanap niya kay Hagar. At hindi lang po to, kinatagpo po ng Diyos si Hagar. Kung pakiramdam po natin, tau-tauhan lang tayo. Hindi po yun totoo sa harapan ng Diyos. Kung titingnan nga po natin yung binasa natin kanina, si Hagar, tinawag ng Diyos sa pangalan niya, Hagar. Saan ka ba galing? Saan ka pupunta? Ibig sabihin, yung Diyos na hindi kilala noon ni Hagar, ay isang Diyos na napaka-personal ng pagtingin sa Kanya. Diyos na napaka-personal ng pagtingin sa atin. Kilala po tayo ng Diyos. Huwag niyo pong iisipin na dahil hindi po kayo kilala ng mga workers sa church, hindi din kayo kilala ng Diyos. Hindi po yun totoo. Maaaring hindi po namin kayo ganap nakakilala. Minsan hindi po namin alam ang pangalan nyo. Pero ang Diyos, bukod po sa pangalan natin, alam niya po yung detalye sa atin. Alam nga po niya kung ilan yung buhok natin madalang man yung buhok na yan, malago man yung buhok na yan, bilang po yun ng Diyos. Ibig sabihin, ganun po tayo kahalaga sa Diyos ang naiisip ko, maramdaman man natin na baliwala tayo doon mismo sa mga mahal natin sa buhay. Pag nakita natin yung mensahe ng Diyos na sa Kanya hindi tayo baliwala. Ang pinapag-pray ko, magdulot ito ng kagaanan. Napakadami pong pagpapala ng Diyos sa mga nanay. Na sana hindi ito matakpan ng mga struggles o kaya ng mga kahirapan o kaya yung mga kabisihan natin dahil ang gusto natin ma-please yung mga families natin. Yung pong mga nakatago sa isip nyo, hindi ko man yan mahulaan. Pero yan po, alam na alam ng Diyos. Pati yung nakalagay po doon sa suksukan ng puso nyo. Pati yung mga kailan. Pati yung mga saan. Pati yung paano sa buhay natin. Alam po lahat yun ng Diyos. Sabi po doon sa awit 139, verses 1 to 4, O Lord, you have searched me, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways.
Before a word is on my tongue, you know it completely, O God. Ganun makapangyarihan at dakila ang Diyos sa buhay natin. Na bagamat kahit paulit-ulit nating sabihin sa mga kakilala natin na okay lang ako, no, cool lang ako. Pero kung hindi totoo yon, alam ng Diyos kung ano yung totoo sa atin. Bakit? Kasi ang Diyos ay hindi lang observer. Hindi lang siya taga-masid sa atin. No, kundi ang Diyos po ay merong malalim na malasakit at meron lagi tayong puang na tayo lang yung makakapuno sa puso ng Diyos. Alam niyo po yung laro na yung jigsaw, madaming piraso. Pag nawala po yung piraso niyo doon, hindi po kumpleto. Yung puso ng Diyos, palagi po tayong hahanapin ng Diyos. Meron pong puang sa puso ng Diyos na hindi ko kayang i-fill in. Hindi ko kayang lagyan ng pamasak ko, kundi kayo lang po yung makakapuno noon sa puso ng ating Diyos. No, God knows us individually. No, bawat isa sa atin kilala ng Diyos. No, not as faceless figures in a crowd. Minsan siguro ang damdamin natin, wala mang makakapansin sa akin, dumating ako, hindi ako dumating, wala namang makakaabatid noon dahil hindi naman ako mahalaga. Pero sa Diyos, hindi lang po kayo simpleng namumukaan ng Diyos. No, pati po yung mga taling at balat natin, alam po lahat yun ng Diyos. Na po, noong katagpuin po ng Diyos si Hagar, hindi lang po yung damdamin ng kahabagan yung naramdaman ng Diyos kay Hagar. No, hindi lang yung namaltrato si Hagar, diba? Lumayas, nagdadalang tao na andoon sa lugar na mapanganib, maaaring gutom, vulnerable sa mga mapanganib na hayop. No, hindi lang yun yung nasa puso ng Diyos hindi lang yung simpleng habag. Na po, kasabay po ng habag na to ay yung aksyon. No, ang Diyos po yung nagbigay ng pag-asa kay Hagar. Ano po ang sabi ng Diyos kay Hagar? I will increase your descendants. Paparamahin ko yun iyong salin lahi. Sobrang dami na hindi mo kakayaning bilangin. No, at pagka tinignan natin to sa malalim na pagtingin, makikita natin yung kaibahan ng Diyos doon sa mga tao o kaya doon sa mga mahal natin sa buhay. No, minsan, yung mga kaibigan natin, o kaya yung mga mismong kasama natin sa bahay, nawawaglit nga po tayo sa kanila O kaya, ramdam naman po natin yung kahabagan nila. O kaya yung simpatsya nila. No, kaya lang may mga pagkakataon, tumutuldok na po doon. No, wala na rin po silang magawa kung ano man yung sitwasyon natin. Pero sa Diyos, hindi po ganon. No, because God always comes with intervention. Lagi pong merong mabuting gagawin ang Diyos sa buhay natin. No, hindi simpleng naaawa lang. Pero meron pong malaking bagay, magandang bagay ang Diyos para sa bawat isa sa atin. No po, meron po akong nabasa na isang quotation, galing po to sa isang pastor. Sabi po niya, when we feel unseen, kung ang damdamin natin parang walang nakakakita sa atin, God notices every detail of our struggles. No, alam ng Diyos yung mga laban na meron tayo sa puso't isip natin. When we feel abandoned, kung ang damdamin natin, naiwan na lang tayong mag-isa. No, God seek us out even in our wilderness. No, kung palagay po natin, nandun tayo sa mga lugar kung saan maaaring panganib ang haharapin natin na mag-isa. No, punong-puno po tayo ng takot. No, isipin po natin, kasama pa rin natin ang Diyos. No, when we feel hopeless, kapag ang damdamin natin parang kawalan na lang ng pag-asa ang mundo natin, madilim na yung tingin natin sa hinaharap. No, God's promises include our future. Ang pangako po ng Panginoon, hindi lang today, hindi lang right now. No, kasama po yung ating mga future, yung ating mga patutunguhan.
Yung ating mga paroroonan, kasama po yan, no, sa magagandang plano ng ating Diyos. So, kung meron pong mga nanay, no, na katulad ni Hagar, nakakaramdam po ng mga kapighatian, ano po, mga kasakitan, mga nakatagong lungkot, no, mahalagang makita po natin. God sees our pain. Nakikita po lahat yan ng Diyos. No, yung pangalawang makikita po natin sa karanasan netong si Hagar, God sees our value. Nakikita po ng Diyos yung ating kahalagahan. No, pwedeng sa mata po ng ibang tao, si Hagar, isang alipin lang. Nasa totoo, yun yung kalagayan niya, alipin. Ako, madali lang ipagbili alipin noon. No, maaaring yun ang kalagayan ni Hagar noon. Pero sa ganito pong pagtingin ng mga tao, iba po ng pagtingin ng Diyos sa kanya. No po, mahalaga po si Hagar sa mata ng Diyos. Kaya nga po hinanap siya ng Diyos eh. Kaya nga po kinatagpo siya ng Diyos. At kung titingnan natin, kinausap. Sa isang napaka-personal na kapamaraan, tinawag ang pangalan Hagar. Alam nyo, no, kaya ako nabibigyang diin eto, no. Pagka po, yung hierarchy sa gobyerno, no, bawa sa amin, merong secretary, may undersecretary, may assistant secretary, ang dami niyan. May mga direktor, no, andyan kami sa laylayan. Pagka po nagkakaroon ng mga pagtitipon, halimbawa, management conference, no, ay ako'y gwapong-gwapo doon sa sa aming secretary, no po. Pagka po sinabi ko, sir, pa-picture naman po. No, at tinawag niya na, sige, course. Alam niyo, ang saya-saya ko na noon. Malaking bagay na po yun sa akin. So, ang Diyos, hindi lang naman siya secretary, di ba? Hindi lang siya Pangulo ng Pilipinas. Kaya siguro nang tawagin ng Diyos si Hagar na Hagar, sa kabaga nang galing, sa kabaga pupunta. No, hindi ko alam kung ano yung damdamin na meron tong babae na to. Pero kung kakatagpuin po ako ng Diyos ngayon at sasabing kurason, kahit yung tonong pagalit, siguro po mapapalundag talaga ako sa kasiyahan. At ito'y hindi pangarap. Ito'y hindi ambisyon. No, kung titingnan po natin yung kalagayan natin sa ating Diyos, no, yung pong isang kasama namin, pastor, lagi niyang binibigyan diin. Tayo'y kanlong-kanlong ngayon ng ating Diyos. No, at walang intensyon ng Diyos na bitiwan po tayo. Walang intensyon ng Diyos na ilaglag tayo. Ano man po yung kalagayan natin sa lipunan. Alam niyo po, no, madalas yung lipunan natin, sinusukat tayo. Kalagayan natin, may pinag-aralan ba tayo? No, katayuan natin, no, boss ba tayo? No po, bilang ng pera sa pitaka o sa bangko, no, minsan tatanong ka, meron ka ba dyan? Paldo ka ba? No po, minsan ang tingin sa atin, puro na lang tayo kabiguan. No, o kaya naman, mga rejection na yan. Pero no po, etong Elroy, etong sinasabi ni Hagar na the God who sees, no, the God who sees, etong Elroy na to reminds us that our worth is defined by God's love. Hindi man tayo nakatapos ng mataas na karunungan. Hindi man tayo boss doon sa mga ginagalawan natin. Nanay man tayo na madalas hindi appreciated ng mga mahal natin. Diba? Pero hindi yun ang nagsasabi kung ano yung pagkatao natin. No, hindi sila sukatan. No, ang sukatan ng ating pagkatao ay kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. No, God reminds us that our worth is defined by God's love. Ganun ba talaga tayo kahalaga? No, minsan, hindi natin makita na mahalaga tayo eh. Kaya siguro madalas nasa sulok lang tayo. Diba? Hiyang-hiya tayong lumapit doon sa mga workers. Diba? Nahiya tayong magpakita kasi iniisip natin, nahiya ako, hindi naman kasi ako katulad nila. Pero hindi po yun yung sukatan. Diba? Ang nagsasabi ng halaga natin ay yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Diba? Ano ba yung katapat natin?
Ang katapat natin ay dugo ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo singkong duling lang. No, siguro kung titingnan ko yung sarili ko na singkong duling lang ako, ayokong pumunta dito. No, kasi wala akong taginting. No, pero ang katapat ko ay dugo ng ating Panginoong Hesus. Diba? At etong Elroy na to ang nagbibigay sa atin ng tapang. No, hindi para magmataas, kundi sabihin na merong ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. No, balikan po natin si Hagar. Si Hagar po, sa mata ng tao, Egyptian servant lang siya, alipin, madaling ibenta. No, pero hindi nagdalawang isip ang Diyos na katagpuin siya. No, kung titingnan po natin, si Hagar, alipin, kinaasaran pa nung pamilyang pinaglilingkuran niya. No, pero buong kahabagan, kinatagpo po siya ng makapangyarihang Diyos. Maaring may palpak na ginawa si Hagar, nanunusot ng amo eh. Pero etong mga kapalpakan na to, no, etong mga kabiguan na to, hindi po nito kayang burahin. No, yung pagmamahal sa atin ng Diyos. No, siguro, may mga nanay na ang saloobin, hindi man ako naging mabuting nanay, kaya siguro ganun yung pamilya ko. Diba? O kaya, hindi ko nga nagawang maging matagumpay ang mga mahal ko sa buhay. So, wala akong maipagmamalaki bilang nanay. O kaya, nagkulang ako. No, kaya ganito ako ngayon. Pero alam nyo, ano man yung naging kalagayan natin noon. Diba? Ano man yung naging karanasan natin noon, mga palpak man yan, kasawian man yan, kabiguan man yan. Hindi po nagbabago yung pagmamahal sa atin ng Diyos. No, tayo umaayaw. Pwedeng tayo mismo inaayawan. Pero ang Diyos hindi. No, tayo minsan nagsasawa. O kaya minsan tayo ang sinasawaan. No, pero ang Diyos hindi. No, minsan tayo napapagod. No, pero ang Diyos hindi po mapapagod sa atin. Alam nyo, meron po akong struggles recently no po. Yung isang kaibigan ko po sa opisina, na all the while, no, mini-mentor ko po siya. Kasi sabi ko, pagka umalis ako, meron nang sasalo ng bato na hawak ko ngayon. No, kaya lang, may mga pagkakataon, nakakaramdam po ako ng kabiguan. No po, dumating nga po yung time, di po kami nagkikibuan. Sabi ko, uso pala sa akin yung hindi nang babate. No po, tapos, lagi ko pong sinasabi sa kanila, huwag tayong mag-create ng monster sa gobyerno. Kasi, kaya tayo, hindi kumikibo pag sinasabi sa atin na magnanakaw tayo. Kasi maraming monster sa loob eh. So, lagi ko po yung binibili na no, huwag tayong mag-create ng monster. Kaya lang siguro, mabait po kasi siya, sobrang bait. Siguro nag-aalangan po siya na sumaway o kaya magpaalala. Kaya alam nyo, isang beses, no, siguro a month ago, 11:30 na ng gabi, no, naka-check-in kami sa hotel. Kaming dalawa, hindi natutulog. Sabi ko, ba't ang tagal mong mag-submit ng report? Sabi niya, kasi hindi pa nila sinubmit sa akin, bakit kasi ayaw mo ka akong mag-remind? No, hanggang talagang ang init na ng ulo ko noon. Sabi ko, tinan mo, pinabayaan mo siyang tamad, silang tamad. Hanggang ngayon, lahat tayo puyat na puyat. So, ang damdamin ko, no, naumay na ako. Napagod ako talaga, na hanggang ngayon yun yung struggle ko. No, na makita ko lang yung pangalan niya doon sa inbox ko. Gusto kong ibato yung mouse. Galit agad ako. No, pero ito yung mga struggles na sa madaling araw, nagsasabi palagi sa akin na, aba, Corazon, ilapit mo na yan sa Diyos at tumatagal na yung aring-king-king mo dyan. No, alam nyo, kahit po yung mga taong tumatayo sa pulpito, na hindi po exempted sa mga ganong damdamin. Ang kinukwento ko po sa atin, no, dumadaan tayo sa ganito eh, kaya nga po may paghubog. Pero dumaan man tayo sa mga kasablayan ng ugali,
No, sa tingin natin, makasalanan tayo, sa tingin natin, malayo tayo sa Diyos. Lagi po nating tatandaan. Hindi po burahin nung kalagayan na to yung pagmamahal sa atin ng Diyos. No, pero wag ito yung maging susi. Para palagi na lang tayong intentional na sumala. No, at i-dare palagi yung pagmamahal ng ating Panginoon. Ano po? Makatwiran pa rin po ang ating Panginoon. Alam nyo, etong si Hagar nakaramdam ng rejection. No, kamamaltrato ng kanyang amo, lumayas nga eh. Pero eto no, rejection by people doesn't mean rejection by God. No, kung sa tingin po natin, hindi na ako nakikita ng mga to. Lahat na lang ng pinagsumikapan ko, palpak para sa mata nila. No, hindi po ibig sabihin noon, pati ang Diyos na nakatunghay sa atin, nire-reject din po tayo. Hindi po. No, bagkus etong mga rejections na to, etong mga damdamin na to, eto pa yung nagtutulak sa atin. Ano po, para mas lumapit po tayo sa paanan ng ating Panginoon. Ano po, alam nyo, pagka po tiningnan natin yung mga diamonds, ano po, alam nyo po yung mga diamonds, isa po yun sa pinakamahal na bato. Napakamahal po neto. Etong mga diamond na to, kung hindi pa sila na-extract sa bundok, diamond na sila. Kahit sila balot ng putik, balot ng amos, diamond pa rin sila. Na po, ganun din po tayo. Na po, people may overlook it. No, but its value remains. Tingnan man tayo ng mga tao sa paligid natin na mababa. No, hindi po yun totoo sa paningin ng Diyos. Tayo pa rin po yung mga mahahalagang tao. Tayo pa rin po yung mga anak. Tayo po yung mga inampung anak ng Diyos. Tayo pa rin po yung sinelyuhan ng banal na Espiritu. No, God sees the treasure in us. No, God sees the treasure in us even when others see only dirt. Kung ang tingin nila, marumi pa rin po tayo. Sa Diyos, ang tingin po sa atin, obra maestra. Tayo po yung mga masterpiece ng ating Panginoon. Kaya, wag po nating hayaan na yung pagtingin po ng mga tao, yung humubog sa atin. No, hindi po tama madalas yung pagtingin ng mga tao. No, ang pansinin po natin ay paano tayo tinitingnan ng Diyos. No, tayo po yung mga taong tinubos mula doon sa mga kasalanan at hinuhubog. No, hinuhubog ngayon ayon sa wangis ng ating Panginoon. No, sino po ba tayo sa harapan ng Diyos? Pag tiningnan po natin, 1 Corinthians 6:20, for we are bought with a price. Mahal po tayo. No, may halaga po yung pinangtubo sa atin. Dugo nga po yun ng ating Diyos. No, sabi po sa Ephesians 1:13, when you believe, no, you were marked in Him with a seal. The promised Holy Spirit. Nung tayo po'y sumampalataya sa Diyos, selyado na po tayo. At ang selyo po natin ay yung mismong banal na Espiritu. No, so makikita natin sa karanasan ni Hagar, God sees our pain. No, God sees our value. Tapos yung pangatlo, God sees our future. Alam na po yan ng Diyos. No, hindi lang yung ngayon, hindi lang yung kahapon, pati yung bukas. Pati yung sa mga susunod na taon, alam na po yun ng ating Diyos. Sabi nga po ng Diyos kay Hagar, I will so increase your descendants that they will be too numerous to count. No, yung kalagayan po ni Hagar noon, buntes, mag-isa, punong-puno ng takot, na sa pakiramdam niya, parang gumuho na yung mundo niya. Pero sa Diyos, nakita niya ang buong kwento ng buhay ni Hagar. Kung yun yung pagtingin ni Hagar ngayon, nag-iisa ako, buntis ako, sawi ako, bigo ako, inapi ako. Ang Diyos, lampas na po doon sa araw na yon, yung kwento ng buhay ni Hagar. Hindi lang yung sanggol na nasa sinapupunan ni Hagar ang nakikita ng Diyos. Nakita na po ng Diyos si Ismael. At nakita na po ng Diyos si Ismael bilang magiging tatay ng isang napakalaking bansa. So, ano man yung kalagayan natin ngayon na nakakapanlumo, isipin po natin yung bukas natin, nakatadhana na ng Diyos. No,
Kung yung durog na tayo lang, ang nakikita natin ngayon, durog na durog si Cora ngayon. No, walang silbi, ang daming sablay. Kung yun lang yung kaya kong makita sa sarili ko ngayon, ang nakikita ng Diyos ay isang masterpiece. Gagamitin niya bilang patotoo niya, no? So wag po nating masyadong tingnan yung durog na pagkatao natin ngayon. Tingnan po natin yung bukas, yung mga miracles, yung mga testimonies na gagawin ng Diyos mula sa buhay natin. Our present struggles may feel overwhelming. Minsan nakakakangarag, nakakapagod, no? Araw-araw, yun na lang yung pag-gising ko, eto na naman. No, minsan pare-parehong damdamin, nakakalungkot. Na po, but God knows. No, God knows how today's pain can become tomorrow's testimony. No, yung mga nangyayaring kahirapan ngayon, bukas sasabihin na lang natin, ganito yung ginawa sa akin ng Diyos. No, at yun yung sinasabi sa atin ni Kamandag. Ganito yung ginawa sa akin ng Diyos. No, paulit-ulit ang testimony na nagbibigay ng paulit-ulit na parangal sa ating Diyos. No, si Hagar po, nung kapanahonan na yon, nasa wilderness. Walang tubig, although may katabing bukal, maaaring salat sa pagkain, no po, maraming mababangis na hayop. Pero alam nyo, etong napakahirap na lugar na to. No, eto po yung lugar ng pagkatagpo. No, ano yung kinukwento ko sa ating lahat? Maaaring napaka-vulnerable, mahirap sa tingin natin yung kalagayan natin ngayon. Pero pwede nating isipin na ito yung panahon, nakakatagpuin tayo ng ating Diyos. No, kay Hagar, ito po ay karanasan sa piling ni Elroy. No, the God who sees me. Etong wilderness, etong ilang na kinasadlakan ni Hagar, ay naging lugar ng pag-asa. A place of hope. No, where God is already preparing our destiny with purpose. So, ang kinukwento ko, no, maging napakahirap man po siguro nung kalagayan natin ngayon na itinatago lang natin sa mga ngiti. No, sa mga, okay lang ako. No, magandang maunawaan po natin, no, na itong kalagayan natin ngayon ay kalagayan, no, ng ating pag-asa. Kasi nakita natin na sa gantong kalagayan, nagbigay ang Diyos, no, ng pag-asa doon sa babaeng alipin lang. No, so may pag-asa po ang buhay kapag ini-anchor sa ating Panginoon. No, napakahirap po nung kalagayan ni Hagar. Pero yung pong mahirap na kalagayan ni Hagar, yung mahirap na kalagayan natin ngayon, no po, ito po yung humuhulma sa atin para magtiwala tayo sa Diyos. Diba, saan ba tayo lumalapit pagka may mga mahal tayo sa buhay na may sakit? No, saan ba tayo lumalapit? Ultimately, kapag iisang gatang na lang yung bigas natin. No, alam ko, andyan yung mga kapatiran, no, but above all else, alam natin, ultimately, Diyos pa rin yung provider natin. No, etong lugar ng wilderness ni Hagar ay lugar ng paghulma sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kapag nabigo na tayo ng medisina, kapag nabigo na tayo ng mga taong sinasandalan natin, no, lumalapit tayo sa Diyos at humihingi ng tulong para maging mas mataas yung pagtanaw natin sa Diyos at maging mas malalim yung antas ng pagtitiwala natin sa Kanya. Ito pong lugar ng kahirapan na to, no, ay lugar kung saan inihahanda po tayo ng Diyos sa isang makabuluhang kinabukasan. No, ang kinukwento ko po dito, alam po ng Diyos yung patutunguhan natin. Hindi po tuldok yung ngayon. No, ang pangako po ng Diyos ay mas mainam kaysa doon sa mga nararanasan nating kapighatian. No, yung karanasan po ni Hagar, maaring makakita tayo ng kahirapan, pero kung susulyapan po natin ng mas malalim, magbibigay sa atin ng inspirasyon. Sa kabila ng kalagayan, no, tinawag ni Hagar ang Diyos, Elroy, the God who sees me. No,
Alam ng Diyos yung buong kwento ng buhay natin. Tayo hanggang today lang yung alam natin. Pero ang Diyos, hanggang dumating tayo doon sa finish line, nakatadhana na po yun. No, binigay na po ng Diyos yung mainam nating kinabukasan. Alam nyo, maganda na maunawaan yung salitang El Roy. No, the God who sees me. Pero mas mainam po na matutunan nating mailagak doon sa El Roy, no, yung buong pagtitiwala natin, no, para makita natin, hindi tayo baliwala. Para makita natin, kahit parang unfair ang buhay, merong isang Diyos na punong-puno ng justice, na punong-puno ng katwiran, na kahit parang sa tingin natin, no, larangan ng kawalang pag-asa, sa Diyos, no, nakaabang po yung mabubuting bagay na nakalaan para sa atin. No, nakikita po ng Diyos yung kalagayan natin. Huwag po natin itong itago. No, maaring itago natin sa mga kapatiran, pero huwag nating itago sa Diyos. No, sa halip, pwede po tayong lumapit sa Diyos. No, dalhin lahat nitong mga kahirapan at kabigatan na to sa paanan ng ating Diyos. Nakikita po ng Diyos yung ating halaga. No, wag po nating hayaan yung mundo na sabihan tayo na wala tayong kwenta. No po? May kwenta po tayo sa harapan ng Diyos. Hindi po tayo singkong duling lang sa harapan ng Diyos. No po? Yung El Roy. No, yung El Roy na nakakita kay Hagar noon, siya pa rin po yung El Roy na nakakakita sa atin ngayon. Nakikita niya po yung tunay na kalagayan natin. Patak ng luha, no, mga impit na hikbe, no, yung mga daeng na tayo lang yung nakakarinig, alam po lahat yun ng Diyos. So ito po yung tanong, no, papagtiwalaan po ba natin ang Diyos na nakakakita sa atin ngayon? No, makakaya po ba nating isuko yung mga sakit, yung mga kalituhan, na po, yung mga tanong, yung mga agam-agam. Kakayanin po kaya natin itong dalhin sa paanan nung tinawag ni Hagar na El Roy. No, ito po yung pangwakas. No, yung atin pong ngayon, no po, yung pong ating bukas, hawak na po ito ng Diyos na nakakakita sa atin. No, ito po yung panalangin ko. Naway matutunan po natin na ipagkatiwala sa Kanya yung detalye ng buhay natin sa ngayon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat na nakita po kayo ni Hagar bilang El Roy, no, ang Diyos na nakakakita. No, kung may mga damdamin kami, Panginoon, na hindi po kami mahalaga. Kung may damdamin po kami sa sarili namin na mga negatibo, kung napakababa ng pagtanaw namin sa buhay namin, Panginoon, turuan mo po kaming makita namin yung halaga namin, hindi sa standard ng mundo, Panginoon, kundi sa standard po ninyo, sang-ayon po sa pagmamahal nyo sa amin. At dalangin namin, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ano man yung karanasan, lalo po ng mga nanay ngayon, sa special na araw na to, Panginoon, inihiling ko yung pagkatagpo nyo sa kanila. Dadampian nyo po ng dakilang pagmamahal nyo. Yung puso ng mga nanay na naandito. No, paramdaman nyo po yung kagaanan. Ipagparamdam nyo po yung kakumpletuhan nila sa harapan nyo. No, at maranasan po na sa harapan nyo, Panginoon, wala na po kaming hihilingin, kundi yung presensya nyo. Salamat po sa mga nanay namin, Panginoon, na nagmahal sa amin, na nag-aruga sa amin, at sa mga pagkakataon, Panginoon, na hindi namin maipadama yung pagmamahal namin, Lord. Inihiling po namin ngayon, turuan niyo po kami, Ama. Turuan niyo po kaming magsabi, hindi lang siguro sa nanay namin, o sa tatay, o sa mga anak, na
na sila po yung mga mahalagang regalo galing po sa inyo. Turuan niyo po kaming magpahalaga, Panginoon, sa mga taong pinahintulutan yung makasama namin dito. No, at bago kami, Lord, umalis dito sa mundo na to, turuan niyo kaming mabuhay, Lord, to the fullest. Yung fullest na kasama namin kayo, Panginoon, yung fullest na yung kalooban niyo yung dinadaanan namin. Salamat, Panginoon, na kayo po yung matapat na Diyos. Salamat po, Panginoon, na kayo yung El Roy namin. Ang Diyos na nakakakita sa amin, Lord, mula sa labas ng aming pagkatao hanggang sa kaibuturan ng aming puso. Dalangin namin, Panginoon, matagpuan niyo kami na nagmamahal. Hindi lang sa mga taong binigay niyo sa amin, higit sa lahat. Matagpuan niyo kami, Panginoon, na tunay na nagmamahal po sa inyo. Salamat po, Banal na Espiritu. Ito po yung panalangin namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen.